Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat kina Fatali TV, Ismael Salentes, Rene Olanolan, Ferdinand de la Paz, Lino Gonzales at sa lahat ng ating mga kanobela na tahimik na tumatangkilik sa bawat kabanata. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1136 hanggang 1140. Kabanata 1136. Ang pamilyang Wu ay nawala ng 15 tao, ang mga tao ni G. Orville at Liang. Kung pinagsama, ay nawala ng 4 na mga tao. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan ni Charlie sina Orville at Liang ilang araw na ang nakakaraan, at hiniling sa kanila na palakasin ang kanilang mga depensa, kaya ang magkabilang panig ay nagpadala ng mas maraming tropa sa Changbai Mountain. Kung hindi, ngayon ay talagang hindi ang kalaban ng mga dosenang taong ito. Ang mag-ama ng pamilya Wei, na natakot, ay nahuli mula sa niebe. Ang nakababatang kapatid ni Orville ang nagpahuli sa kanila, at ang taong namamahala sa kanila sa bundok ng Changbai. Si Debian ay may madilim na mukha, nakatingin sa takot na mag-ama, malamig na sinabi. Sa tingin niyo ba ay talagang makakatakas kayo? Umiyak si Yang Zheng at sinabing, Brother Debian, ayaw naming tumakas. Ang mga taong ito ay sinabihan kami na aalis na kami. Malamig na sumigaw si Debian. Nagpapanggap kang bawang sa akin. Alam ko kung ano ang iniisip mo, sabihin ko sa inyo, hanggat nabubuhay si Debian, hindi kayo makaalis ng iyong anak sa Changbai Mountain. Nagmamadaling tumango si Yang Zheng at magalang na sinabi, Brother Debian, hindi talaga naming gusto na umalis sa Changbai Mountain. Sa panahong ito, mayroon kaming isang malakas na relasyon sa Changbai Mountain, at handa akong manatili dito para sa pagreretiro. Mabilis ding tumango si Robert sa gilid. Oo, Kuya Debian, tama ang tatay ko, pareho kaming umibig sa lupaing ito. Sumugod si Debian, sinuntok at sinipa ang mag-ama at sumigaw. Dahil sa inyong 2 aso, nawalan ako ng 4 na kapatid. Maniwala ka sa akin o hindi. Baliin ko lang ang mga paa mo at hayaan kang umakyat sa bundok para mangolekta ng ginseng. Marahas na binugbog ang mag-ama at muntik na silang mamatay, bago dinala pabalik at itinapon sa malamig na sira-sirang bahay. Dito, naghihintay pa rin si Regnar ng balita ng tagumpay mula sa Changbai Mountain. Nahithit na niya ang karamihan na tabako sa kanyang kamay, at patuloy niyang iniisip ang tungkol sa oras. Bago matapos ang tabako, ang bagay ay dapat na malutas ng perpekto. Ang 8 Heavenly Kings ay hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Di bale, kaya kung palayain ang iba. Hindi ko mahanap ang 8 Heavenly Kings, maaari kong hayaan ang isa pang 16 na tao na makasakay. Hindi ba posible na walang magawa kung wala sila? Biglang nagring yung phone. Nagmamadaling ikinekte ni Regnar ang telepono at sinabing, Kamusta? Nailigtas niyo ba ang mag-ama? Isang umiiyak na boses ang nagmula sa kabilang panig. Mr. Regnar, nasa isang ambush kami. Lahat ay namatay, ako lang ang tumakbo palabas na buhay. Ano? Bamantong hininga si Regnar, at marahas na nagtanong. Ano ang problema? Pumasok ka bilang pang-16 na tao, ngunit hindi mo maibabalik ang 2 basura. Umiyak ang lalaki at sinabing, ang kabilang partido ay mas marami kaysa sa atin. At tila alam nila na kami ay darating at kami ay inambush. Sinundo namin sila at papabalik na sana ang mag-ama, ngunit bigla kaming tinambangan. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ng tao, Mr. Regnar, ang Changbai Mountain ay isang ghost place na may lupaing kakaunti ang populasyon, at maaaring walang bisita mula sa labas ng bundok sa loob ng 10 araw, kaya napakaraming layunin ng mga tulad natin. Bago tayo makalapit sa kanila, nagsimula na silang magbantay.
Ang ganitong bagay talagang kayang gawin ng mga supermasters tulad ng 8 Heavenly Kings. Kung hindi, natatakot akong hindi sapat ang mga tao ang makakakita nito. Dahil hindi ko alam kung ilang tao ang meron dito. Ay shit! Agad na inihagis ni Regnor ang tabako sa kanyang kamay sa lupa. 16 na katao ang nawala, 15 ang namatay, lahat sila ay mga pensiyon para sa mga taong ito. Hindi bababa sa 10-10 milyon, na lahat ay nawala ng pera. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang kanyang kapatid na si Dawson at tuwang-tuwa na nagsabi, "Kuya, gising na si Papa." Masaya at hindi komportable si Regnor nang marinig niya ito. Ang magandang balita ay sa wakas nagising na si Papa. Ang hindi komportable ay kilala niya ang kanyang Papa. Bakit siya nagpadala ng 15 katao upang mamatay? Nagising siya, at sinabi niya sa kanya ngayon na maaaring makaalis na ang 8 Heavenly Kings papunta sa Chambay Mountain. Sa pag-iisip nito, bumuntong hininga siya, pagkatapos ay bumangon at nagsabi, "Halika, puntahan natin si Papa." Kabanata 1137. Si Mr. Wu ay isa ring hindi pa isisinilang na bayani. Binanggit siya sa Ores Hill, walang nakakaalam. May utak ang taong ito noong bata pa siya, at nagawa niyang bumuo ng pamilya una-unang pamilya sa timog ng Yangtze River mula sa simula, na nagpapakita na ito ay ang mga tao na may kakaibang kakayahan. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay hindi tugma sa edad at taon. Dahil nagretiro na si Mr. Wu sa pangalawang linya dahil sa kanyang karamdaman, nagsimula na talagang bumagsak ang pamilya Wu. Ngunit walang nag-iisip na sa panahong ito, ang buong pamilyang Wu ay mawawala ng ganoon kabilis. Pinahirapan si Mr. Wu ng buong tao. Simula sa kanyang pangalawang apo, isang binata, isang mapagmataas na anak, ang biglang nakakuha ng kakaibang sakit na mahirap sabihin. Pagkatapos ang kanyang panganay na anak at ang kanyang panganay na apo, ay napahiya sa Ores Hill. Maging ang isang pare ng Malaklaw na mag-ama sa Ores Hill, ay naglakas loob na mag-record ng mga video ng panlilibak, paninirang puri, at insulto sa pamilya Wu sa internet. Simula noon, ang sunod-sunod na suntok ay nagpalala sa kanyang katawan. Pero hindi niya inaasahan na ito ay simula pa lamang ng isang bangungot. Ang pinaka-hindi katanggap-tanggap sa kanya ay ang reputasyon ng pamilya Wu na nawasak. Bilang isang pamilya, ang Wu ay may hindi maliwanag na relasyon sa kilalang-kilalang gang ng mga pulubi, at naiulat pa na palihim nilang sinuportahan ang katotohanan, na ang pamilya Wu ay may kaugnayan sa gang. Ang reputasyon ng pamilya Wu ay nahulog sa ilalim. Sa oras na yon, ang pinsala kay Old Master Wu ay napakalaki, at ito nga. Ang oras na nahimatay siya matapos ma-stroke at hindi nagising ng ilang araw. Ngayon, sa wakas siya ay nagising ng maluwag, ngunit ang pisikal at mental na estado, ay hindi na mabuti tulad ng dati, at ang buong tao ay nagpapakita ng estado ng namamatay. Ang magkapatid na Regnor at ang kanilang mga anak at apo, ay nagmamadaling pumunta sa family ward. Nang makita nila si Mr. Wu sa oras na ito, lahat sila ay nagulat. Walang nag-iisip na ang kutis at espiritu ni Elder Wu ay napakasama na ngayon, at ang buong pagkatao ay tila isang matandang guro na nasa kanyang huling mga taon, at maaari siyang mamatay anumang oras. Sa pagtingin sa kanyang ama sa oras na ito, hindi maiwasan ni Regnor na mahihiya. "Dad, kumusta ang pakiramdam mo?" Tumingin si Elder Wu kay Regnor na may galit sa kanyang mga mata. Huminga siya ng ilang marahas, at pagkatapos ay binitawan ang kanyang mga salita. Ikaw ay alibughang bagay. Tingnan mo ang babaeng pinakasalan mo, tingnan mo ang iyong bayaw. Kinuha niya tayo para saktan tayo. Nahihiyang sinabi ni Regnor, "Dad, pasensya na. Hindi ko inaasahan na magiging ganito." Nauutal na sinabi ni Elder Wu ang mga salitang ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Ginugol mo ang buong buhay sa aking mga kamay. Ikaw, tama ka sa akin." Dahil doon, marahas na umubo si Mr. Wu dahil masyado siyang emosyonal. Nagmamadaling sumulong si Regnor upang tulungan ang matandang guro.
para himasin ang kanyang dibdib. Nagpumiglas si Elder Wu at itinulak siya, at malamig na sinabi. Madalas na akong nagnenegosyo at nakatagpo ng hindi mabilang na mga kaaway. Hindi ko matatanggap ang anak ko. Sa luha sa kanyang mga mata, si Regnor ay labis na nahihiya at nanghihinayang. Mahal niya ang kanyang asawang si Yakina sa buong buhay niya, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Yakina ng napakagandang regalo. Kabanata 1138. Kung hindi dahil sa kanyang kapatid na napatay, gusto niya itong bag sa con ng magkapira-piraso. Ngunit ang panghihinayang ay walang kabuluhan, kung hindi, ang pamilyang Wu ay wala kung nasaan ito ngayon. Tumingin sa kanya si Elder Wu at malamig na nagtanong, nasaan si Yakina ngayon? Nagmamadaling sinabi ni Regnor, Dad, nanatili si Yakina sa kanyang silid sa panahong ito, hinuhugasan ang kanyang luha araw-araw. Naghugas ng luha sa mukha. Kinagat ni Elder Wu ang kanyang mga ngipin. Ang babaeng ito, bakit hindi mo siya hayaang lumabas ng bahay? Kailangan mo bang maghintay hanggang sa matalo niya ang buong pamilya Wu bago ka magising? Napabuntong hininga si Regnor sa kanyang puso at mabilis na nagpaliwanag. Dad, hindi ko masisisi si Yakina sa mga nangyayari. Ito ay ang kanyang kapatid na lalaki na hindi gumagawa ng mga magandang bagay. Siya ay isa ring biktima tulad ako. Walang nag-isip na ang mahinang old master na si Wu, ay direktang sinampal si Regnor. Nanginginig sa galit si Elder Wu, at malamig na sinabi, mag-break kapag nabalian siya. Kung siya ay sira, siya ay magduruse sa kaguluhan. Bakit ko kayang gawing dakila ang pamilyang Wu, hindi lang dahil ako ay pupunta. Ako ay mas mapagpasyahan kaysa sa sinuman kapag ako ay sumulong, dahil mas determinado ako kaysa sa iba. Pero mas malala ka, hindi lang na wala kang tapang, at tapang ng buntot ng tuko. Hinihila mo ang mga tuod para magtrabaho ng husto. Alam mo, kung pinipigilan mo ang iyong sarili, hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya Wu ang masasaktan. Nahihiyang sabi ni Regnor. Dad, si Yakina ang kasama ko for so many years. Pwede ko ba siyang palabasin ng bahay sa ganitong oras? Kung kumalat ito, paano na lang ang tingin ng iba sa akin at ng pamilya Wu? Paano ako magiging isang tao sa hinaharap? Tiningnan siya ni Elder Wu ng masama, at malamig na ngumiti. Sa tingin mo ba, kung hindi mo siya palabasin, hindi masisira ang reputasyon mo? Ang reputasyon ng pamilya Wu ay masisira. Alam ng mundo na si Nanshan ay mas bata sa iyong asawa. Alam ng buong mundo na siya ang bayaw mo. Alam ng buong mundo na ang pulubigang ay tumakbo sa iyong likuran. At ngayon ay patay na siya. Nasa iyo pa rin yung babae. Papagalitan ka lang ng mundo. Natuwa naman si Regnor sa mga pasaway. Bago yun, hindi niya talaga inaasahan ang layer na ito. Upang sabihin na siya ay nag-istratehiya at nanalo ng libu-libong milya, siya ay 1,000 milya na mas masahol pa kay Mr. Wu. Sa makatuwid, kung hindi pinangalanan ni Mr. Wu ang maraming bagay, maaaring hindi niya ito matanto sa kanyang buhay. Nang maisip niya ito, pinagpapawisan na siya ng malamig. Noon lang niya napagtanto kung anong masamang impluensya ang may dudulot nito sa kabuuan ng pamilya sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanyang asawa sa bahay. Kaya't nagngangalit siya at sinabi kay Mr. Wu, huwag kang mag-alala Dad, ako na ang bahala dito. Dahan-daang ipinikit ni Elder Wu ang kanyang mga mata, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Matagal bago niya binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi, pag-usapan natin ito, ano ang nangyari kamakailan? Nagmamadaling sinabi ni Regnor kay Elder Wu, ang tungkol sa lahat ng nangyari sa panahong ito. Pagkatapos pakinggan ito, biglang naging luntian ang mukha ni Mr. Wu. Tumingin siya kay Regnor at nagtanong sa malamig na boses. Isang Changbai Mountain, isang pares ng mag-ama na nangolekta ng ginseng sa Changbai Mountain, para sa kanila ikaw ay 2 beses na pumatay ng higit sa 20 tao. Nagmamadaling paliwanag ni Regnor, Dad, actually the second time, I wanted to ask the 8 heavenly kings na kumilos. Ngunit sinabi nila sa akin na makinig lamang sila sa iyong mga utos. Ngunit hindi ka pa nagising sa oras na iyon.
Wala akong choice kundi magpadala muna ng isang tao. Sinampal muli siya ni Elder Wu, tinakpan ni Regnor ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Pagkatapos masampal sa mukha, malamig na sinabi ni Elder Wu. Ang mag-ama sa paanan ng Changbai Mountain ay isang pares ng mga buhay na tao. Ano ang pagkakaiba ng pag-agaw sa kanila pabalik ngayon, at agawin sila pabalik sa susunod na linggo, at agawin muli sa susunod na buwan? Inagaw mo ba sila ngayon at mamamatay sila sa susunod na linggo? Kung mamatay sila ng ganoon kadali, ang kalaban ay hindi magpapadala ng napakaraming tao, upang bantayan sila sa lugar kung saan ang mga ibon ay hindi shit. Kung ganoon, ano ang labis mong ikinababahala? Kabanata 1139. Napahawak si Regnor sa namumula niyang mukha na nahihiya. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung saan siya nagkamali. Tama ang kanyang sariling diskarte, dapat niyang pag-isahin ang lahat at tratuhin ang mga kaaway ng kanyang kaaway bilang mga kaalyado. Maging itong mag-ama ng pamilya Wei sa Changbai Mountain, ang pamilyang Wilson, o ibang tao, lahat sila ay bagay na maaari nilang pag-isahin. Ngunit ang kasalanan ay nasa sarili niyang kasalanan, hindi niya dapat madaliin ito. At hindi niya dapat guluhin ang espiritu ng militar. Ang kaaway ay naroroon, at hindi siya mawawala dahil huli ka ng isang hakbang. Nandoon din ang mga kaalyado, at hindi siya mamamatay dahil huli na siya ng isang hakbang. Bakit kailangan niyang mabalisa? 2 beses na nabigo ang pagpapadala ng mga tao sa Changbai Mountain, at higit sa 20 buhay ang nawala doon, lahat ay walang kabuluhan. Kung nanatili siyang kalmado, maghintay hanggang ngayon at maghintay hanggang magising si Dad. Pagkatapos ay ipapadala ng kanyang ama ang 8 hari sa langit, at tiyak na mananalo siya sa isang suntok. Sa pag-iisip nito, nahihiya siya at sinabi kay Elder Wu, Dad, nagkamali ako. Ang iyong pagpuna ay tama. Talagang itatama ko ito sa hinaharap. Malamig nang umiti si Elder Wu. Nalampasan mo ang pinakamagandang pagkakataon. Ngayon personal kang gumawa ng napakasimpleng bagay na naging napakahirap. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi niyang muli. Ang unang pagkakataon ay ang pinakamadaling pag-atake sa hindi handa. Kung handa kang mabuti sa oras na yon, huwag maliitin ang kaaway. Ikaw ay maaari ring manalo ng sabay-sabay at makamit ang iyong layunin. Gayunpaman, dahil sa pagmamaliit mo sa kalaban, hindi lang iilan ang natalo mo, ginawa mo ring mas mapagbantay ang kabilang partido laban sa iyo, kaya nadaragdagan ang hirap ng bagay na ito. Ngayon, dahil sa pangalawang beses mong minamaliit ang kalaban, tiyak na magiging ganap na handa ang kalaban. Sa ganitong paraan, ang 8 Heavenly Kings ay hindi talaga manalo. Nagmamadaling sinabi ni Regnor, Dad, don't worry. Sa lakas ng 8 Heavenly Kings, basta kumilos sila, tiyak na hindi makakalaban ang kabilang partido. Malamig na sinabi ni Elder Wu, sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong pagtitiwala? Nagkamali ka, ngayon ko lang nabanggit, huwag masyadong maliitin ang kalaban. Sa sandaling bumagsak ang boses, muling sinabi ni Elder Wu, ang lakas ng 8 Heavenly Kings, kahit na tila napakalakas nila. Ngunit sa totoong mundo ng mga mandirigma, hindi sila ang pinakamalakas, at hindi man lang sila niraranggo sa gitna. Natigilan ang ekspresyon ni Regnor. Dad, paano ito posible? Ang 8 Heavenly Kings ay makapangyarihan. Sa aking impresyon, hindi pa sila nakakaharap ng kalaban. Paano ito naging posible na wala sila sa gitna? Malamig na sinabi ni Elder Wu. Hindi ka mas mahusay kaysa sa palaka sa ilalim ng balon. Ang mga tunay na nangungunang mandirigma, ay nasa ilalim ng mga kamay ng ilang napakalaking pamilya sa bansa. Ang kanilang lakas ay sobra na hindi ka makapaniwala sa kanila. Sa harap ng mga tunay na nangungunang master, ang 8 hari kapag bumangon ka, maaaring hindi mo kayang labanan ang 8 ng kabilang partido. Nagmamadaling sinabi ni Regnor, Dad, feng shui na lambanog lang ang bata sa Ores Hill. Niloko niya ang lokal na lugar. Sinundan siya ng ilang may kakayahan at isang aso sa kalsada,
Kaya naglakas loob siyang palayasin kami kahit saan. Kaya sa tingin ko ay tiyak na hindi niya mahahanap ang uri ng Supermaster na nabanggit mo. Kaya kung ang 8 Heavenly Kings ay darating, ang problema ay tiyak na malulutas. Tinanong siya ni Elder Wu, malinaw ba ang lahat? Kung mayroong anumang mga detalye na hindi mo napansin, malaki ang posibilidad na ang 8 Heavenly Kings ay nasa panganib. Ang 8 Heavenly Kings ang trump card ng ating pamilya. Hindi natin sila dapat hayaang lumaban, maliban kung ito na ang huling paraan. Matigas na sabi ni Regnor. Don't worry Dad, walang magiging problema kung ang 8 Heavenly Kings ay gumawa ng aksyon. Kabanata 1140. Sige, tumango si Elder Wu at nagsabi. Kung gayon, hahayaan kong pumunta ang 8 Heavenly Kings sa Changbai Mountain para ihanda ang pribadong jet. Nagtatakang tanong ni Regnor, Dad, hindi na kailangang mag-alala? Taimtim na sinabi ni Elder Wu. Pumatay ka lang ng 15 buhay ngayong gabi, at tiyak na iisipin nila na hindi sila babalik ng ilang sandali. Kaya ipapadala natin ang 8 hari sa langit mamayang gabi, at magsikap para sa ika-8 kongreso bukas ng umaga. Ang hari ng langit ay maaaring lumitaw sa harap nila, at sa ganitong paraan, maaari silang mahuli. Tumango si Regnor na parang tinuturuan. Nakaramdam siya ng hiya sa sandaling ito sa kanyang puso, dahil ang kanyang kakayahan sa puntong ito, ay masyadong malayo sa likod ng matandang guro. Ang matandang guro ang talagang makakagawa ng mga plano, at manalo sa labanan ng libu-libong milya ang layo. Pagkatapos nito ay agad na tumawag si Regnor, at nag-ayos ng isang private plane para lumipad. Kinuha ito ng direkta mula sa pamilya Wu, at lumipad hanggang Changbai Mountain sa loob ng 1 oras. Tinawag din ni Elder Wu ang isa sa 8 makalangit na hari sa kanyang higaan. Ang taong ito ay higit sa 60 taong gulang sa taong ito, ngunit dahil siya ay nagsasanay ng ancient martial arts all the year round, parang mga 40 years old pa lang siya. Nakilala siya ni Elder Wu noong bata pa siya, at tinulungan siya ng kabilang panig sa loob ng maraming taon. Itinuring din siya ni Elder Wu bilang isang panauhin. Masasabing ang dalawa ay kapwa Panginoon at alipin, kaibigan, at kapatid. Sila ay parehong pinahahalagahan at nirerespeto ang isa't isa. Matapos ibigay ni Elder Wu ang kanyang mga tagubilin, bahagyang pinalo ng kabilang partido ang kanyang kamao at malamig na sinabi. Master, mangyaring makatiyak, dadalhin ko ang mga tao doon sa oras na ito, tiyak na gagawin ko ang lahat para ibalik ang 2 tao sa Suzhou, at iwanan din ang ibang tao sa paanan ng Changbai Mountain. Sige, naramdaman ni Elder Wu na sa wakas ay nakabawi na siya ng kaunting sigla, at sinabing may liwanag ng ngiti. Kung gayon, hihintayin kita dito upang kunin ang alikabok. Pagkasabi noon, mahigpit na inutusan ni Elder Wu si Regnor. Regnor, pumunta ka kaagad sa Shaoxing at bilhan ang kanilang lokal na anak na babae, na pula na may pinakamahabang edad at pinakamahusay na kalidad, at hindi gaano man karami ang kailangan mong bilhin, at bumalik ka para tanggapin ang alikabok. Si Lin Yuan, ang pinuno ng 8 Heavenly Kings, ay yumakap sa kanyang mga kamao at sinabi, Ako ay nagpapasalamat sa matandang guro, na naaalala ang aking mga paboritong bagay sa loob ng maraming taon. Nagmamadaling sinabi ni Elder Wu, Guro, huwag kang maging magalang sa akin, ikaw ang tagapag-alaga ng pamilya Wu. Isang mabigat na sandata sa mga kamay ng pamilya Wu. Tiyak na hindi ko kakalimutan ang mga pangako at igalang ka bilang mga ginoo sa buong buhay ko. Hindi nagtagal, ang eroplanong inayos ni Regnor ay handa nang lumipad sa Suzhou Airport. Dinala ni Lin Yuan ang iba pang 8 Heavenly Kings sa Suzhou Airport sakay ng Toyota Coaster. Ang iba ay mga nakababatang kapatid ni Lin Yuan. Bumaba silang 8 sa bundok at nakilala ang ama ni Regnor. Binigyan sila ng ama ni Regnor ng magandang buhay, at mapagbigay na mga gantimpala, at kusang loob din nilang sinundan ang ama ni Regnor. Sa oras na ito, ang 8 makalangit na hari ay pawang nakasuot ng mga asul na kamiseta, at tumatapak na tahi-kamay na mullet sole na sapatos na tela.
na mukhang pupunta sila sa isang mainit na lugar para sa bakasyon. Ngunit sa katunayan, sila ay pupunta sa Chiangbai Mountain, na 12 grado sa ibaba ng zero. Ngunit ang 8 taong ito ay may malalim na panloob na kakayahan, at hindi pangkaraniwang lakas. Ang lamig ay matagal nang nawala sa kanila, kaya kahit kakaunti ang suot nila, walang problema ang pagpunta sa Chiangbai Mountain. Habang nasa daan, nanatiling nakapikit si Lin Yuan, at pinagpahinga ang kanyang isipan. Nang malapit na silang dumating sa airport, iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabi sa mga juniors sa paligid niya. Pumunta muna sa Chiangbai Mountain. Tagumpay lang ang kaya kong hintayin at hindi kabiguan. Hindi lang dapat mabuhay at iligtas ang pamilya Wei. Ngunit lahat ng kalaban ay papatayin din. At tayo ay sasakay sa eroplano mamaya. Maswerte ang lahat sa paghahanda para sa laban. This time, hindi ko na kayang maghintay na pumatay sa Chiangbai Mountain.